prayer is not just another Christian activity, no? Kay basin og ang ato na lang una-una nga ang prayer usa ka activity sa Kristohanon. But ang prayer, it is the lifeline of the believers. Unsa ang prayer? Lifeline. Kung may tag lifeline, mo ni ako ang example atong Domingo ba to? Diri ba to o dito sa youth hours sa. Kung may tag lifeline, mao kini ang murag dili lagi to. Mao ni ang ato ang nga tawagan or mao ni ato ang tabang, no? Mao ni ang isa sa mga example na katong Domingo na call a friend, lifeline ang tawag ana. Atong multiple choice na kuhaon ang duha, ibilin ang duha para para gamay na lang gyud imong kalibugan. Kung maglisod ka og siguro kung unsay tubag sa mao nga mga pangutana. Ang lifeline kining call a friend, pwede ka mangayagtabang sa imong higala o bisag sa minahal nimo sa kinabuhi nga mutubag, no, sa mao nga pangutana aron nga makalusot ka sa sunod na mga pangutana kana kung dili ka swito o kung wala gyud ka kabalo kung unsa ang tubag sa mao nga mga pangutana. Now ang prayer ingon usab ni ana, ang prayer usa ka lifeline. Ang lifeline mao kini ang isa sa mga pamaagi aron makalapos ka ngadto sa unahan. Lifeline kini ngadto sa mga magtotoo. Jesus himself made a prayer o made prayer a priority. Unsa ang gihimo ni Jesus? Unsa ang prayer? Bisan si Jesus Christ, gihimo niya nga priority ang pag-ampo. Una, kung may tag priority, una. Gitagaan niya unang pagtagad. If the Son of God needed time alone with the Father, how much more do we? No? Kung ang anak daw kinahanglan og dugang panahon alang sa iyang amahan o nagahatag og dugang panahon sa iyang amahan, kita pakaha, no, na mga Kristohanon. Ang cellphone tingali daghan sa og features apan kung kini siya wala na charge o wala siya power, wala gyapon siya kapuslanan. Likewise, Christians lose spiritual strength when they neglect prayer. Unsa daw ang Kristohanon? Ang Kristohanon mawad-an og espirituhanong kusog kung mubiya kita diha sa pag-ampo. Now, nga ito mensahe, ning takna sa kagabihion, guys, good kita, nining ginatawag, the priority of prayer. First, prayer was a priority in Jesus' life. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo, prioridad kini sa kinabuhi ni Jesus Christ. Many times, daghan na mga hikayon, si Jesus mo lakaw aron sa pag-ampo. Ang gigamit ni Jesus ang gigamit sa Bible nga term sa panahon nga mag-ampo si Jesus Christ, maadto siya sa mamingaw nga dapit. Ang suggestion diri sa Bible, ang gitudlo sa Bible kay moadto ka sa sulod sa imong lawak. Si Jesus Christ moadto siya sa mamingaw nga dapit. So kung asa ang mingaw nga dapit, murag gihimo kini gisulti kini ni Matthew kay para gi-specify niya nga moadto ka sa lawak sa imong balay o sa kwarto tungod kay nakita niya nga mao kini ang posibilidad na pinaka-silent na part diha sa imong balay, ang kwarto. Labi na kung aircon imong balay, aircon imong kwarto. So baga sirado gid siya kay aircon man. So walay bintana. So mingaw gid siya. So mo na nga gigamit ni Matthew na simbolo panag-ingnan na kung mag-ampo ta, moadto ta dito sa sulod sa atong balay. Si Jesus Christ moadto siya sa mamingaw nga dapit. And ang mamingaw nga dapit pod kay Jesus Christ sayo sa kadlawon. Moadto siya dito sa layo nga lugar or garden baka ha or ilalom baka sa kahoy kay para mag-pray sa Ginoo. Og kinabuhi kini ni Jesus. Kung tag kinabuhi, prioridad niya kini. No, kung tag prioridad before anything else, mao ni ang iyang buhaton. Mag-pray sa Ginoo. Una, magsugod ang tanan na mga buluhaton niya anang adlaw, mag-pray siya ug maghatag siya og panahon gyud sa iyang amahan nga tuwa sa langit. He prayed before major decisions. Unsay gihimo ni Jesus? Gaampo si Jesus Christ una siya maghimo og major decisions. Ang ang major decisions na kasagaran mahunahunaan panahon sa sayo sa buntag o panahon pod anang gabi. Before matulog, maghimo ka og mga plano, gamayon ka unsa ka akong buhaton ugma, asa ko mulakaw ugma, unsa akong himuon ugma. Pagkasayo pod sa buntag, maghimo na pod kag major decision di ba unsa imong buhaton. So either panandalian siya, short-term na decision, big decision, or long-term na big decision.
So kung maghimo si Jesus Christ, kung maghimo siya og mga major decision sa iyahang kinabuhi kay kabalutan na every day gapanaw si Jesus Christ para sa iyahang mga buluhaton, labi na ang iyahang public ministry, ang iyahang mga pagpangwali diha sa mga hilit na mga lugar, mga balangay, ngadto sa mga daplin sa dagat, ngadto sa mga lungsod, ngadto sa mga templo. Mao ni ang mga lugar na ginawalihan ni Jesus Christ. Kadalanan ngadto sa mga balon, ngadto sa mga masakiton, ngadto ni siya aron sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo. And before niya nabuhaton tanan, sayo sa kadlawon, buntag sayo, mag-pray siya sa Ginoo. Madto siya sa mamingaw nga dapit para mag-ampo siya sa Ginoo. And also he prayed during difficult moments. Example katong saka sila sa garden sa Gethsemane. Pagsaka nila dito gingnan niya ang mga disipulo nga diri mo. Pabili lang mo diri kay madto ko sa unahan. Pero nagtugon siya na mag-pray mo. Then adto sa unahan kay nag-pray siya sa Ginoo. Ano siya tawag adto? Difficult moment sa iyang kinabuhi because kabalo siya naugma dakpon siya aron patyon. No anang gabi despiras sa iyahang o sa pagdakop niya difficult moment to niya. Kaya naman, kabalo man siya nga oras na lang ang gitagal para patyon siya. Kabalo siya ato. Ilungdan, miadto siya dito aron mag-ampo. O sa diha nga nag-ampo siya sa Ginoo, miagas ang singot og dugo sa iyang lawas na mo'y hinungdan sa hilabihan kasakit nga iyang gibati. Ingon siya sa iyang amahan, ingon niya, amahan ko, kung mahimo kuha kini nga sakit, pero dili ang akong kabubuton may matuman, kun dili ang imong kabubuton. Nasa desire na kuhaon ang sakit, pero kabubuton gyapon sa iyang amahan. Kita kung mag-pray mo gud sa Ginoo, kung gusto nato, gustohon gyud nato. Mabitaw ng mga pastor kung mag-pray kay dala kumital na siya. Kay mag-ampo ang pastor nga maayo ka sa imong sakit, pero before mag-amen ang pastor minsan, ang imong kabubuton Ginoo ang mahitabo. Mga pagkaugma matay. Kay Ginoo man gyapon mag-decide, di ba? Mana kung magpa-pray ka niya, kanang mingon ka nga, Lord, maayo gid din siya. Pero walay pagsunod sa plano sa kabubuton sa Ginoo. Mura kag gipugos nimo ba? Nga wala kay choice Ginoo, ayohon gid nimo ni kay mao ni akong gusto. Pero ang pastor, mingon na siya nga ang imong kabubuton may matuman. O de, nagyapon ang kabubuton sa Ginoo. Magyapon ni kay Jesus Christ. Di ba nakuha ninyo? Si Jesus Christ nag-ampo sa Ginoo kay sakit kay ang gibati, miagas ang dugo og singot siyang lawas niya. Nakakos kini og grabing kasakit niya, nagpingot siya sa kasakit. Tinungdan nag-pray siya sa amahan siya, Father. Ano siya? Sakit na kayo akong gibati. Kung mahimo kuha kini nga kasakit na akong gibati. Pero dili ang akong kabubuton may matuman, kun dili imong kabubuton ang matuman. O de, wala gikuha sa iyang amahan kay kabubuton man gyapon sa iyang amahan. Kunya tindog siya, miadto siya sa mga disipulo ug nakit-an niya nangatulog. Gipukaw niya, pamangon. Ano siya? Ano nangatulog man mo? Dili pa mo makahimos pag-ampo uban ka na ako bisan isa lang ka oras. Subot pa sabot nag-ampo siya sa dito sa unahan, sa gitapukan, sa gipundukan sa mga disciple. Dugay na siya dito siguro nag-ampo, siguro mga 2 hours, 3 hours. Pag umanyag ampo, nibalik siya sa mga disipulo, gipukaw niya kay nangatulog, balik na po siya dito, kay nag-ampo na po siya. So mo na ang iyaha nga naghihimo. Difficult moments sa iyang kinabuhi nag-pray sa Ginoo. Kung maabot man ang panahon na makasinatik ka og difficult moments sa imong kinabuhi, instead na magunahuna ka na, magpakamatay na lang ko, mag-inom na lang ko kuan, kining makapatay, or maghikog na lang ko kay para mahuman na lang. Kay grabe na kung gibate, grabe ang depression, grabe ang mga pagsulay, mga problema, dili na mao ang solusyon. Si Jesus Christ, nag-pray siya katong kabalo na siya na mamatay sa ugma. Dakpon siya ng kadlawon. Nag-pray siya sa Ginoo. Kay sakit kay ang gibate. Ingon niya, kuha kini kung mahimo Ginoo, pero dili ako ang kabubuton may matuman. Kung maabot man kanimo nga makasinati ka og mga difficult moments sa imong kinabuhi, instead na magunahuna ka og dili maayo, ang imong himuon ampo sa Ginoo. Sama sa gihimo ni Jesus Christ. If Jesus prioritized prayer, we should too. Nga naman, si Jesus gani, priority niya mag-ampo, kita usab mag-ampo diya sa Ginoo. Ingon ta nga si Jesus magud to, dili magud ko si Jesus God. Pero si Jesus, magsilbi ni siya nga atuang salamin. Salamin aron makita nato or panulundon o sundunonon ang nag-ingnan. Aron mahimo usab kitang may nampuon diya sa Ginoo. Ikaduha, prayer strengthens our relationship with God. No? Basin baya og nikang ana ang inyong relationship diya sa Ginoo, inyong relasyon sa Ginoo. Medyo natayog na siya. Medyo hinahinay nagdistansya. May problema, no? Kung ang usa gani kung ang imong relasyon sa Ginoo kay medyo nikang ana, medyo huyang na, ang problema siguro kulang ka og pag-ampo.
prayer strengthens our relationship with God. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo makapalig-on sa ato ang relasyon sa Ginoo. Kay prayer is communication with our heavenly Father. Ngano kaha nga makapalig-on man sa relasyon sa Ginoo ang pagmainampuon. Ano man? Doon ay significant na sa kaminyoon, sa couple. Kung kamo mag-asawa, wala na'y istoryahan na'y away ang resulta. Labi na sa mga babae, sa mga asawa. Ang mga asawa, gusto na sila nga kanunay istorya sila sa ilang bana, istoryahan sila sa ilang bana. No? Ano man? Kaya ang bana o ang lalaki, hilom na sila. Okay rin na sa ilaha nga di magstoryahan na Pero ang babae, pag di na mag-istorya ang lalaki sa ilaha o ang bana nila, maglain na ng buot nila. No? Pero ang lalaki, ba't ba kayo? Inana, agad siguro ta. Bisag magdula ata, way istoryahan na, okay ra gyud. Ha? May pakialam. Pero ang babae, di sila pwede, di sila masugot. Pero tungod, siguro mauning ang gingon sa Bible, na kung makikistorya ta kanunay sa Ginoo, kanang gitawag pag-ampo, makapalig-on sa relasyon nato sa Ginoo. Sa kaminyoon, ang communication, importante sa kaminyoon para lig-on. Kaya lang, ang mga lalaki dili ni inani sila ka-sensitive. Ako, aminado ko, kay usa, wayon man ko aning Carla. Kay, binag ka ng talagsan akong tingog sa balay. Masuk ko na siya sa kuha, kay, bird meat na lang daw, may istoryahan na Tungod kay, ambot ba, inalagin siguro mga lalaki na okay lang nga di mo istoryahan na, maghilom lang, basahin lang. Pero ang babae, di musugot anak. Ambot ba sa ubang mga asawa dali, musugot pa ka. Marag kasagaran pa siguro ng problema dahil sa inyo ang balay siguro. No? Usang taamang ta des balay, o istoryahan na ang inamangay. No? So, ang pag-ampo sa baka palig-on sa relasyon nato diha sa Ginoo. Relationships grow through conversation. No? Sakto gyud ang mga babae ani nga area nga ang pag-ampo makapauswag sa relasyon. Pero mao gina mga lalaki kay kanang okay ra. No? Pero sila di masugot sila ani, kabalo gyud sila nga isa ni sa makapatubo sa relasyon sa magtiayon. Imagine ang ang inyong friendships. Matay-og ang inyong panaghigalahay kung muundang na mag-istorya. Na ako'y best friend. Makaingon ko nga best friend mi. Atong elementary mi, grabing close na mo. Dito magkaon sa balay nila, tulog, istorya, agbayanay, magpaktas dalan. No? Nya, kato hilig man tog away, kana lang gyud ang wa niya makuha sa kuha kay mo mapilog away. Kato siya kay tulo lagi mi, napon say best friend isa. Kitag away ang best friend pod. Best friend mi, pero napon say best friend pod ko niya. Baga duha mi nga iyang best friend. Katong isa best friend pod niya, pagka kita tog away, tabang to siya sinumbagay, bisag wa siya labot. No? Kuyaw to siya. Pero close mi ato. Atong napi communication, kauban mi sa church, kaubag eskwela, elementary, agbay-agbay pasdalan. Naana mi close kunitanay kamot. Close kayo mag-undungan kaon, mag-snacks, dungan, huwag bayabas, dungan, huwag mga santol, dungan, dula-dula, Antod niabot ang time nga nag-iniyahay namin, trabaho po siya, wala namin communication. And then kung chat ko siya, di naman reply. Usin naman lang. Wala na. Kanang marag na weekend siya, it is because kay wala namin nagstoryahanay. Wala namin istoryahanay. Sukad, nag-graduate og elementary na trabaho po siya karon nag-security guard siya. Wala namin communication. Muna nga, pag mag-chat mi, magumusta ko siya, di naman siya mo reply. Abot, yabang asawa mo yung nag-abli adto, nakabasa. Basta kay, di naman reply. Na weekends ang amang relationship. Na tayog siya, tungod sa wala na may gaistoryahanay. The same po na sa atuang fellowship sa Ginoo. Matayog siya when we stop praying. Matayog siya. Mahuyang siya kung muundang ta sa pagpakikistorya sa Ginoo. And lastly, prayer gives us spiritual strength. Kumusta igsoon? Lig-on pa ba ka spiritually? Basin og huyang na. Basig luya na ka spiritually. Prayer helps us resist temptation. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo makatabang ka nato aron makadumili kita sa temptation. Maka-resist, no? Kaya naman, kung the more ka nag-istorya sa Ginoo, mas suod ka sa Ginoo.
Kung wala ka gaistorya sa Ginoo, maglisod ka sa pag-resist sa temptation. Ano man? Walay kalainan. Kung duol ka sa Ginoo, makikistorya ka sa Ginoo, atakihon gyapon kang Satanas. Kung dili ka makikistorya sa Ginoo, atakihon gyapon kang Satanas. Walay kalainan. Ang kalainan lang is ang imuhang pagsukol. Kung duol ka sa Ginoo, suod ka sa Ginoo, makasukol ka. Makabarug ka nga likon. Pero kung layo ka sa Ginoo, madali ra ang pagkapukan nimo. Prayer prepares us for life changes. Unsa ang pag-ampo? Pag-ampo mag-andam ka nato sa kausaban sa kinabuhi. No, kung gusto ka kausaban sa kinabuhi, pag may nampuon sa Ginoo. Kaya di na madala og mga commitment, mga saad-saad nimo diha sa Ginoo kung di pud ka magmay nampuon sa Ginoo. Sa pagpila na lang ka birthday imuhang birthday wish nimo, ang imuhang New Year's resolution, bisa pagpila na siya nimo himuon, kung di ka magmay nampuon sa Ginoo, walay kausaban. No? Ang pag-ampo mag-andam kanimo para sa kausaban sa kinabuhi. Matthew 26:41 unsay giingon? Pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. So mao ni siya. Kung luya imong lawas, mahimong dili maka daog ang espiritu. Ano man? Mao man ang gingon ni Paul na adunay pakig-away diha sa sulod ninyo. It is a battle between spirits and flesh. No? Atong unod, no? Kung strong atong unod, weak ang spiritual life. Pag abot sa temptation, madalata kay weak man atong spiritual life. Pero kung ligon siya, weak ang imong unod kay weak man kita sa kining flesh, no? Kay mo man gingon sa Bible na watay laing gitinguha kundi maghimo og dautan ang atong unod. Pero kung strong ang imong spiritual life nimo, maglisod ang imuhang unod nun nga pagbati sa pagbuhat sa gusto niya kay isog ug lig-on ang imong espirituhanong bahin. Na mao mo batlong nimo, mo remind nimo, mao mo pugong sa imong unod nun na pagbati para di ka makasala batok sa Ginoo. Pero kung weak ang imong spiritual life, weak ang imong lawas nimo, ang unod nimo, pag atake sa Satanas karon, tumba ka. Ano naman? Parihaman mo weak. Ano? Mura katong buta ba? Nag-example sa Bible na ang buta naggiya sa laing buta. So unsay mahitabo? Pareho silang mahulog dito sa kanal. Kay puro man sila buta gyapon. Meaning puro weak. So mana usa kini ka reminder nato na kinahanglan nga magmay nampuon kita diha sa Ginoo.